ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, dumingin natin ang ating mga kasalan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdirig. Inaamin ko sa kapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang walang inasahan, kundi ikaw. Hindi may darangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang giliw, mapakinabangan namin ang biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, ginawa ni Moises ang lahat ayon sa utos ng Panginoon. Kaya ang tabernakulo'y itinayo niya noong unang araw, ng unang buwan ng 2 taon, mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo. Nilagay niya ang tungtungan nito. Itinayo ang mga bastidor. Isinuot sa mga argolya ang mga trabisanyo na itinayo ang mga poste. Ninatagan niya ng luna ang ibabaw nito at inatipan tulad ng utos ng Panginoon. Isinilid niya sa kaban ang mga tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok niya sa tolda ang kaban ng tipan at tinabingan, ayon sa utos ng Panginoon. Nang mayari ang tabernakulo, nabalot ito ng ulap at napuspos ng kaningningan ng Panginoon. Hindi makapasok si Moises, pagkat nananatili sa loob ang ulap at napuspos nga ito ng kalwalhatian ng Panginoon. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung araw, ang ulap ng kapangyarihan ng Panginoon ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi na may ang haliging apoy. Ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siyan lang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Ang masayang pag-awit ko'y pinupuring buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, ang maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, sila'y doon tumatahan.
at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo'y umaasang masasabing mapalad din, habang lumalakad, lalo mo silang palakasin. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pa sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Kung gusto pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Kami iyong pangaralan upang aming matutunan ang salitang bumubuhay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang manong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din sa isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno at hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pabukod-bukirin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Ganyan din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihagis ang makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Naunuan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat iskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang talinahagang ito, siya'y umalis doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Mahal po tayo ng Diyos. Napakabuti po ang Diyos sa bawat isa. Kaya po ang kanyang kaharian ay para sa lahat. Wala pong pinipili ang Diyos. Lahat ay welcome
sa kanyang kaharian. Subalit sa katapusan, huhusgahan tayo ng Diyos. Ihiwalay niya ang mabubuti kaysa masama. Our desire for quantity must not blind us from considering quality. Kailangan natin yung human effort, the desire of our heart, para mapasama tayo sa loob ng lambat. Ang lambat po ay para sa lahat. Napakahalaga po ito lalo na sa mga mangingisda. Ito po ang source ng kanilang living, source of life, kabuhayan ng lahat. Kaya po napakahalaga sa mga mangingisda ang lambat na ito. Kung alisin po natin ang lambat na ito, lahat po ay walang kwenta, walang kabuluhan. It is for everybody. It is for all. It is toward belongingness. Ganun po magmahal ang Diyos para sa lahat. Hindi po namimili ang Diyos. There's no such thing as unworthy in terms of quality. Lahat welcome, lahat tanggap sa kaharian ng ating Diyos. Kapag ikay nasa loob ng lambat, ang sarap ng pakiramdam kapag ikay kasakasama at kasakasalo ng ating Panginoon. Kapag ikay nasa loob ng lambat, ang sarap po sa pakiramdam dahil kasama mo ang Diyos. Ikay kabahagi. At kapag ikay nasa labas ng lambat, wala kang kwenta. Walang kabuluhan ang lahat na bagay. Masarap magpahuli sa lambat kung alam mo ang Panginoon ang mangingisda. Masarap sumisid sa loob ng lambat kung ang makakasama mo ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang sarap lumangoy sa loob ng lambat dahil alam mo ikay tatanggapin at hindi ka pababayaan ng Diyos. Iyan po ang tanong, papaano tayo mapabilang sa kaharian ng Diyos? Ang unang bagay, accountability. Kapag natagpuan na po natin ang langit, kapag nasa atin na yung langit, ang bawat isa may kanya-kanyang pananagutan sa Diyos. Kaya mo itong alagaan. Kaya mo itong pagyamanin. Mahalin ang source at grasya ng Diyos. Hindi lamang accountability ang kailangan para tayo mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kailangan natin ang self-honesty. Maging totoo tayo sa ating sarili. Walang kasinungalingan, bawal ang sinungaling. Pawang katotohanan lamang.
Tunay po na masarap lumangoy patungo sa lambat ng Panginoon. At mas masarap kung sa pamagitan ng accountability and self-honesty, kayo ay kanyang hihirangin patungo sa kanyang kaharian. Amen. Tumugon tayo na may pananalig sa paanyaya ng Diyos na pumasok sa kanyang kaharian. Buong kababaang loob tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway huwag tumigil sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa lahat ng tao, dako, wika at kultura. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tao naway huwag manatiling sarado sa nakaugaliang kultura, bagkos mapayaman nila ang isa't isa sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga walang-wala sa mundong ito, naway maging mga tagapagmana ng kayamanan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinanghihinaan na ng loob dahil sa bigat ng kanilang mga pagsubok at karamdaman, naway huwag ipinid ang kanilang puso at bagkos palalimin pa ang kanilang pananampalataya kay Kristo. Sa dinaranas nilang mga pagdurusa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay, naway tanggapin sa kaharian ng langit, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon Diyos, makibahagi nawa kami sa iyong pag-ibig na bukas sa lahat ng tao. Tanggapin mo kaming lahat kasama ng aming kapatid na si Jesucristo ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, upang paghain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong alay na sa iring nagmula at kayo'y aming inihanda sa iyong dambana upang ang aming ginaganap na pagdiriwang ay iyong pagdingap ay mataguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay marapat di kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siyang salitang katom at kapiling, no lahat ng umiral ay iyong likain. Siya'y sidugo mo para kami sa gipit palayain. At siya'y kinalingan ng mahal na Berhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ng loob mo at kamtin ng sabay ng banal para sa iyo. Pinagtiisang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan, mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel ng sisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan. At sa pamagitan ng Espiritu gayong banal ang kaloob na ito, upang para sa maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago pinagtisang kusang loob na maging handog, kinuwakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyon inabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Dito naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago tulang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Hindi lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaran mo dapatin kami lahat makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa naman ang Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya. Lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang. Amen, amen, amen. Amen. Sabay nating awatin ang panalangin na tinuro sa atin ng ating Ama, ang Ama. Sumasalangit ka, sambahin
kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, iliyo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan iniwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa iyo. Tungahin mo ang aming panampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumai. At sumaiyo rin. Pagbigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't. Peace be with you. Good morning po sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga ininiyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pagkikinabang ang alaalang walang kupas na iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito'y magdulot na pag-unlad sa pinamana niya sa aming pagliligtas. Bilang tapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humay kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.